Hello, magandang araw muli mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. So, matatandaan ninyo mga lalabs, mga bayots, yung biro ni dating Pangulong Duterte na sabi niya, para daw makapasok sila sa top 12, papatay na lang daw siya ng 15 na mga senador no, na kandidato. So ngayon, itong mga buwaya na mga tauhan ni Martin Romualdez gaya ni Adyong nag-react at inutusan ang NBI na kasuhan si dating Pangulong Duterte pero mapapahiya sila mamaya yon. At ito naman si Torre siyempre, natawagan siguro 'to ni Ma'am Shi, ni Palaka 'no, "Ay kung makasuhan mo 'yan para" ito din yung nag-ano, nagtakip 'no, si Capretore na 'to doon sa kaso ng pinsang buo ni Lisa Marcos na nahuli ng CIDG na wala ng balita, natakpan sa daming issue. Na yung kamukha ni Lisa na mangingikil 'no, si Margaret, ano yun, Katso na isang, swindler or nangingikil. So, napagtakpan na yun, so si Tory yun. Ngayon may balita na naman dito na nung, Lunes, February 17, kinasuhan ni General Torre, ito yung baboy na 'to, yung nambababoy din doon 'no, sa QOGC ng 16 na araw. So, nung sinampahan niya si dating Pangulong Duterte ng kaso, ano 'tong kaso dito ni Capretore na 'to. Kay Duterte, isinampa ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III ang kasong sedition at unlawful utterances laban kay dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang hyperbolic joke tungkol sa pagpatay sa isang or sa ilang senador. Ito kasi siya isang, ano ba tawag dito? Nais magiging PNP chief dahil siguro pinangakuan 'to. O sige, babuyin mo ang mga Duterte, babuyin mo ang QOJC, babuyin mo si Kibuloy. Basta magawa mo 'yan, gagawin ka naming PNP chief kapalit ni Marvel. Ayun, kaya ito po din ang ginagawa ng putang inang 'to 'no. So ngayon, kinasuhan niya si dating Pangulong Duterte. Pero hindi nagkaintindihan dito 'no dahil, baka ilang araw ngayon ito si Santiago na NBI ano 'to siya, i ayaw niya, kinontra niya na hindi daw 'yun, tawag dito, hindi puwede kasuhan. Ang tanong dito kay Tory, bakit didma ka dito kay Luke Espiritu na talagang anti-Marcos 'to, nung pa yung kampanyahan pa lang yun noong 2022 sila ni Gadon nagharap. Matatandaan ninyo yung senatorial, candidate, debate. Talagang, magnanakaw ang Marcos. Talagang, kung ano si Luke Espiritu talaga. Parang si Guanzon ba, talagang, makakaliw aktivista 'no. Bakit didma dito ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa sinabi ni Luke Espiritu. So, ano ba yung sinabi niya? So, ito yon. Pinabili kami ng suka, ayun galit pala dahil abogado 'to, siyempre nasaktan 'to nang sabihin ni Bongbong Marcos na sila hindi lang naman 'to tungkol doon sa mga kandidato ni Duterte lang, lahat ng mga kandidatong tumakbo. Ano sila dito, damay sila dito sa sinabi ni BBM na pinabili lang ng suka kasi wala naman siyang binanggit na specific na partido 'no. Itong mga PDP lang, wala. Nagtaka nga ako doon sa ibang mga kandidato, pinabili lang ng suka. So, lahat po 'yun. Ngayon ito yung sinabi niya, "Pinabili kami ng suka, bakit ayaw nila lumaban sa amin sa debate?"
Yun ang sabi. Dahil si Bongbong Marcos nagyabang na yun nga, minaliit ang mga kandidato. Abogado din 'to si Luke Espiritu, Para sa akin matalino 'to, pero sayang lang dahil bakit yung talino niya ay nasa makakaliwa nga, kaya nasasayangan ako sa kanya. Si Bongbong Marcos walang 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 diploma. Second year college dropout sa Oxford University. Nagkaroon lang ng kaya nga sabi nga ni Rowena Guanzon, 'di ba? Hindi nakapagtapos pero tumakbo pa pagka-presidente ang lintik. So, base diretso tayo, diretso. Bakit ayaw na lumaban sa amin ng debate? Taga-bili lang pala kami ng suka kinakatakutan nila kami sa debate. Absent sila tapos meron pa silang lakas ng loob mangutya. Ayan. So, ibig sabihin itong mga kampo ng mga senador ni Bongbong Marcos, hindi sumipot sa mga debate, natakot. Aray! Tapos sabi pa ni Espiritu, proclamation rally at ng bantayog ng mga sa bantayog ng mga bayani. Sabi pa niya dito, ipagsama-sama mo yung mga utak ng lahat ng mga yan, pagsama-sama mo, walang mabuting madudulot sa Senado mga yan. Espiritu called on President arrogant as he, ayun na nga, inano lang sa English, sa English ba? Makapasok lang kami sa Senado, agoy, ito na. So, kapag makapasok itong makakaliwa, patay na talaga, invade ang Pilipinas kasi mayroon na sila doon sa Kongreso, abay mayroon pa sa Senado na nayari na. Sabi niya dito, pagbabanta to, makapasok lang kami sa Senado, gugulong ang ulo ng mga lahat ng dinastiya na yan. Maniwala naman ako dito. Hindi ito basta-basta mawawala ang dynasty. Pinabili ng suka, Sige, tingnan natin yung mga pabili ng suka kung anong magagawa sa inyo kapag makapasok kami sa Senado. So, ito yung sinabi dito ni, tawag dito, Luke Espiritu. So, bakit didma mga lalabs, mga bayots, ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Bakit hindi kinasuhan ni Capritori itong si Luke Espiritu na seryosong banat na gugulong ang ulo ni Marcos? Bakit si Duterte lang? Kasi sikat si Duterte. No. Si Luke Espiritu kasi, wala silang makukuha dito na kasikatan. Ito yun Pag si Duterte, yun, sikat. Kaya, si Duterte lang ang kinasuhan ni Capritori. Ngayon dumako tayo dito mga lalabs, mga bayots, dito sa Politico.com.ph. Balita nga itong si Adyong ng Lanao del Norte Representative ay inutusan ang Bureau of Investigation or NBI na imbestigahan ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte patungkol doon sa 15 senador na kanya kunong gugurgurin. So, sinagot si Adyong dito, pahiya siya dito, kay NBI Director Santiago. Kasi sinabi ayon dito sa anong balita ba to? Ayon dito kay Santiago, nakikita ko rhetorics lang niya ni Duterte daw. Part lang ng kanilang political propaganda. Mawalang galang kay Congressman Adyong at sa iba pang congressman. Na yun na nga yung mga nanawagan. Congressman natin na nag-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot kundi yung mga senador. Boom! Pahiya, no? Yun, totoo naman Hindi naman sila yung pinagsabihan ng mga kongresista, kundi mga senador. Kung may dapat man mag-file ng complaint laban kay dating Pangulong Duterte sa kanyang biro na yun, walang iba kundi yung mga candidate senators. At kahit si Tulfo, Raffy Tulfo,
tahimik ngayon, eh, hindi nag-react dito. Kunwari playing safe ngayon si Raffy Tulfo, sa ibang ano yun siya. So, wala. Ayaw ni, sino ba ito? Ng NBI director, sino ba pangalan ng direktor na 'to na Santiago? Jaime Santiago pala. So, ano kayo ngayon mga tauhan ni Tamba, napahiya pa kayo at abangan natin baka ilang araw ngayon ito si Jaime Santiago, magre-resign siguro 'to bilang isang may sakit. Yun pala sinipa na ni Mamsi, ni Palaka, diyan sa Malacanang Palace. So, ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayots, napili lang ang inimbestigahan or dinidemanda ni Torre si Duterte lang pero si Luke Espiritu na talagang nagbabantang gugulong ang ulo, wala. Kayo na bahala.